Isang kabanata sa kasaysayan ang dumagdag sa misteryo ng bahay. Bahay ng mga Alonso de Alberto, ang kanang ina ni Jose Rizal. Nang ipadala ang batang Rizal sa Biñan para mag-aral, sinasabing tumira si Rizal sa isang tiyahin at hindi sa malaking bahay ng kanyang lolo. Sa tingin ko, noon pa lang, meron na silang hidwaan at ito'y lumala. At makaraan ng 100 taon, tila hindi pa rin maisara ang kabanata sa bahay na ito. Buwan ng Hunyo nung nakaraang taon nang kumalat ang balitang ginigiba na raw ang bahay sa Biñan. Umalma ang grupo ni na Dr. Santa Maria. Sila ang United Artists for Cultural Conservation and Development ng Biñan. Kami po ay nag-mount ng isang cultural protest upang ihayag ang kanilang mga opinyon sa issue na to para makiisa sa advocacy to save the Alberto House. Sa harap ng bahay ng mga Alberto, nag-alay sila ng musika at drama. Para kay BJ Borja, mas malalim na ang pinaghuhugutan ng kanyang protesta dahil nakatungtong siya sa pamosong bahay bago ito simulang gibain. At sa tingin mo, na-appreciate ng mga taga-Biñan itong bahagi ng kanilang kasaysayan na to? Feeling ko, piling-pili yung mga tao na nakaka-appreciate ng piece of history na siguro karamihan sa mga tao hindi nila alam kung anong kasaysayan ng bahay. Alam lang nila it's Rizal connected, pero yun lang, pero hindi naman nila alam kung sino ba si Teodora Alonso. Si Teodora Alonso, ina ng pambansang bayani, ay pinaniniwalaan ng grupong dito sa bahay na ito nagdalaga. Nakapanayam ng GMA News si Ginoong Jerry Alberto habang kasagsagan ng issue tungkol sa demolisyon. Siya ang kasulukuyang may-ari ng bahay, apo sa tuhod ni Jose Alonso, ang bunsong kapatid ni Teodora Alonso. This is not the house of Teodora Alonso. Teodora Alonso was not born here, although she is my grandmother. But this is not every house in the Philippines is heritage house. Teodora Alonso was never born here. She was born in Santa Cruz, and the worst part pa nga, her birth certificate in Santa Cruz was turned down because of some family reason. And that will come out when this house is finished. I will show it This is the house of the brother, half-brother pa of Teodora Alonso. Half-brother daw si Jose. Sa libro ni Gregorio Saide na ating ginagamit sa paaralan, ang sinasabing ama at ina ni Narcisa, Teodora, Gregorio, Manuel at Jose Alonso ay si Lorenzo Alonso at Brigida Quintos. Ngunit sa ilang libro ng mga mananaliksik katulad ni Asuncion Lopez Bantug at Austin Craig, nabanggit ang pagiging half-brother si Jose Maria Alonso. In the life of Rizal, there are so many versions. But in the book of Gregorio Saide, he said Jose Maria Alonso de Alberto is the brother of Teodora. But if you will be reading Craig, Austin Craig, he would mention Jose Maria Alonso Alberto as a half-brother. Pumukaw ito sa interes ni Dr. Santa Maria hanggang mahanap niya ang research paper na nagsasaad tungkol sa isang kasalang naganap sa pagitan ni Lorenzo Alonso at isang batang babaeng taga Vigan. After finishing his studies, I guess, he was 24, he got married to a 12-year-old Paula Florentino. Fixed marriage, and then di sila nagkanak. Now, surprisingly, according to some books, in 1824, 10 years after Lorenzo Alonso de Alberto married Paula Florentino, he was found living with Brigida Quintos. Itong sinasabi mo na version na kumbaga hindi legitimate yung kasal o yung pagsasama ni Lorenzo at ni Brigida, which would make their children in a sense Illegitimate. Illegitimate o mga anak sa labas. Ito kaya ang dahilan kung bakit putol ang ginawang family tree ni Jose Rizal. Ngunit ayon sa marami, si Jose Alonso lang ang lehitimo at si Teodora at ibang kapatid ang mga anak sa labas.
Isa sa teorya ni Dr. Santa Maria kung bakit lumabas na half-brother si Jose Alonso ay dahil sa dalawang kaganapan sa buhay niya. Ang tatay nilang si Lorenzo has contributed so much, Howie, to the missions of the Dominicans in Indochina. Because of this, Howie, he was conferred the title of the Order of the Knight of the Order of Queen Isabel the Catholic. And later on, I would presume that Jose Maria Alberto married a certain Teodora Formoso, well-known family. Now, you are going to get married, and you are a knight. So you will be asked papers. Sinasaad ng liham na ito. Ngunit dahil pumanaw na si Lorenzo nung panahon na yon, maaaring isalin ang titulo sa isa niyang anak. Kung magkagayon, Kasi how can you be conferred a knight if you're an illegitimate child? At dahil ito isang napakalaki at napaka-importanting conferment for a family, baka nag-usap itong magkakapatid. Kunyari, hindi tayo tunay na kapatid yung si Maria, siya na lang ang magkuha niya. Para at least meron tayong hold sa government ng Spanya. I think Jose Maria declared himself to be the legitimate son of Lorenzo Alonso and Paula. Dinisoon niya ang sarili niyang mother, Brigida Quintos. Dagdag pa ni Dr. Santa Maria, malaki rin ang kinalaman ng isyong ito sa kasaysayan ng bahay. So bakit si Rizal, a very precious child of Francisco and Teodora, did not stay in the big house when he studied in Binyan? Instead, lived with Tomaso Mercado. Most likely because of discrimination from the wife of Jose Maria. At sa paniniwala ng mga Albertong walang koneksyon si Teodora sa kanilang bahay, ito kaya ang dahilan kung bakit naging madaling ibenta ang istrukturang 200 taon na ang tanda. Magandang hapon po. Ilang beses kaming pabalik-balik sa Binyan bago kami pinapasok ng mga otoridad sa mansyon ng mga Alberto. Timo yung kapis, oh. Sa bungad pa lang, bumulaga na sa amin ang nagkalat na piraso ng bahay. Totoo nga, ang napabalitang unti-unti nang ginigiba ang makasaysayang mansyon sa Binyan. Kahit nabalitaan na naming sinisimot na ang loob ng bahay, nagulat pa rin kami sa nakita namin. Hinatay na ang mga hagdan at sahig, at wala na rin ang mga dingding at kisame na siyang naging saksi ng kasaysayan. At pati ang pundasyon, hinuhukay na rin. Ngunit dama pa rin ang dating karangyaan ang tumira rito. Ito pa yung mga orihinal na tisa na galing sa bubong. Napakaganda raw ng gawa nito. Napakatibay. Kaya hindi karaniwan tong tisa na nilagay nila sa bubong. Kaya ngayon, isa-isa nilang tinatanggal. At ito siguro ang ililipat sa bago niyang pwesto. Hi! Nice to see you again, Mayor. Oh, same to you. Ayaw ng mga Alberto na malaman, makakonect sila doon na si Teodora Alonso, ang nanay ni Rizal, ay ano ng Alberto parang Bastarda. So ito na lang talagang natitira from that age, no? Sabi na, o sige, yung ituro natin ang NHI kasi mas mataas yan sa atin. Pagdating sa NHI, hindi daw registered. Ito bilang landmark. Yeah. Ibig sabihin, walang connection si Rizal dito. Oo, Wala. Wala daw. Sa unti-unting pagkaubos ng bahay, nauubos na rin ang pag-asa ni na Dr. Santa Maria na isalba ito. Pero para kay Ginoong Alberto, may karapatan din sila bilang may-ari.
I don't know what they're talking about, but I don't see what is the batas there. It is a private property. I have been paying my taxes religiously, and I can do it whatever I want with it. The deal is closed, so it is finished. There's nothing they can do about it, and there's nothing I can do about it. And the deal is? Moving all the materials to Bataan. Tila marami pang kwento sa loob nito ang mananatiling lihim. Mga lihim na nagpasalin-salin sa mga sumunod na henerasyon ng pamilya ni Rizal. Handa naman itong ibahagi sa amin ni Barbara Cruz Gonzalez. Jose Alberto, na chismis na merong affair kay Saturnina, na anak ni Doña Teodora. Kapatid ni Jose Rizal. Kapatid, eldest sister ni Jose Rizal. Okay? Tapos ang chismis na yung si Soledad, yung youngest sister ni Jose Rizal, anak ni Saturnina kay Jose Alberto. Ang chismis pa, yung Soledad nga, anak raw ni Saturnina. Pero nung nalaman na buntis si Saturnina, pinagbakasyon somewhere. Tapos, sinundo ni Doña Teodora, matagal din nawala. Pag-uwi, dala nila yung baby. Sabi ni Doña Teodora, kanya yun ang bunso, si Soledad. We don't know. But Soledad was the prettiest. The youngest. Si Austin Coates, meron pa siyang... Austin Coates is the biographer. He also thinks that Soledad was the daughter of Saturnina. She's the prettiest because the father was mestizo. Was Jose Alberto. Kung totoo man, ang kwentong ito tungkol sa relasyon ni Jose Alonso at ng kanyang pamangkin na si Saturnina ay maituturing na suntok sa dibdib para kay Teodora Formoso, ang asawa ni Jose Alonso. Ito nga kaya ang mas mabigat na dahilan ng alitan sa pagitan ng mga Alberto at Alonso. Actually, I met them only once, the Albertos. And I felt parang... I never knew them. We were cousins who went there. Parang a certain difference. I don't know if I would say na galit sila sa amin. Hindi naman eh. Pero parang a certain... Yung ilag. A certain ilag. I thought it was because nga illegitimate yung Teodora Alonso. So I thought baka yun, no? Pero... And when I asked if that room was where it happened, sabi ko lang, ito ba yung kwarto kung saan nagsilbi ng merienda si Teodora sa asawa ni Jose Alberto? Walang sumagot. What will the truth accomplish in this case? Kung ilalabas yung mga ikinahihiya ng mga ibang... What's wrong? Just tell the truth. The truth is the best thing. It will show Filipinos that anybody can be a hero. It doesn't have to be somebody with a beautiful family where everything works so well. Everybody gets married and stays happily married. No. Anybody can be a national. Anybody can be a hero, actually. Anybody. Sa Rizal Library ng Ateneo de Manila University, nakita namin ang isang ginuhit ni Rizal na nagpapakita ng mga ugnayan sa kanilang angkan. Hindi naman pala niya inilihim sa lahat ang pamilya ng inang si Teodora. Ayon dito, iisa ang ama at ina nina Teodora at Jose Alonso. Ako po si Howie Severin at ito ang Eyewitness. Tahan na mga anak. Aawit ako ng uyayi. Ngayong alam kong umiiral ang mga bagong puso't kaluluwang ipinaglaban at pinagbuwisan ng buhay ng aking mga anak na bunso. Kamatayan! Pinatutula mo ang aking anak. Buhay, pinatutula mo ako ngayong gabi. Mipeden versos. Mga anak, hali kayo.
Nais ko kayong hagkan ang aking liwanag.